Sa liblib na baryo ng kabundukan, may lihim na bumabalot sa mga residente na tila hindi tumatanda. Isang batang si Dindo ang nakasaksi sa kakaibang ritual at mga nilalang na nag-aalis ng balat sa ilalim ng bilog na buwan. Sa gitna ng takot at pagdududa, natuklasan niya ang katotohanang nagkukubli sa likod ng kanilang anyo. Paano kaya niya itatago ang lihim na ito sa baryo ng mga halimaw? Ako po si Dindo. Sana po ay mapili niyo itong kwento ko. Bata pa ako noon, mga 10 years old, nang may makita akong kakaiba sa lugar namin. Nakatira kami sa isang liblib na baryo sa kabundukan. Wala kaming kuryente, wala ring signal ng cellphone. Kaya naman, wala kaming ibang libangan kundi ang maglaro sa labas o kaya naman ay makinig sa mga kwento ng matatanda. Minsan, habang naglalaro kami ng mga kalaro ko, may nakita akong matanda na naglalakad sa kalsada. Hindi ko alam kung sino siya dahil nakatalikod siya sa akin. Nagtaka ako kasi hindi ko pa siya nakikita sa baryo namin. Isa pa, ayaw ng mga taga-baryo namin na may mga dayo na pumupunta sa amin. Kaya naman, sinundan ko siya ng tingin. Bigla siyang tumigil sa paglalakad at napatingin sa paligid. Papalubog na ang araw noon kaya medyo madilim na. Kaya naman hindi ko masyadong nakita yung mukha niya, pero ang nakita ko ay yung unti-unti niyang pagkawala. Para siyang usok na tinangay ng hangin. Nagtaka ako at natakot sa nakita ko. Tumakbo ako pa uwi at sinabi sa mga magulang ko yung nakita ko, pero hindi sila naniwala. Sabi nila, masyado raw akong malikhain. Pati yung mga kalaro ko na nakarinig sa sinabi ko, hindi rin naniwala, wala naman daw silang nakita. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako magpapapigil. Susubaybayan ko yung mga ganong pangyayari sa baryo namin. Hanggang sa isang gabi, nagising ako at nakita ko yung lolo ko na nagbibihis. Sinundan ko siya at nakita kong lumabas siya ng bahay. Sinundan ko siya hanggang sa makarating kami sa may talahiban. Doon ay may nakita akong grupo ng mga tao na nagsasayaw sa paligid ng isang malaking apoy. May mga maskara sila kaya hindi ko makita yung mga mukha nila. Kakaiba yung mga galaw nila. Parang mga hayop na hindi ko maintindihan. Nagtago ako sa mga talahib at pinanood sila. Hindi ko alam kung ano yung ginagawa nila pero hindi ko na tinapos yung ginagawa nila. Umalis na ako at bumalik sa bahay. Simula noon, napansin ko na parang hindi tumatanda yung mga tao sa baryo namin, pati yung mga magulang ko. Parang ganun pa rin yung itsura nila. Hindi ko naman napapansin noon pero nung makita ko yung lolo ko na sumasali sa kakaibang ritual na yon, saka ko lang napansin. Naghahanap ako ng ebidensya pero wala akong makita. Hanggang sa makita ko yung mga lumang larawan ng pamilya namin. Doon ko napansin na parang bumabata yung itsura ng mga magulang ko. Imposible yon. Dapat tumatanda sila pero hindi. Bumabata sila. Sinabi ko sa kanila yung napansin ko pero sabi nila nag-iimbento lang daw ako. Nagalit sila sa akin. Simula noon hindi na nila ako kinikibo. Tinawag nila akong baliw. Nakakalungkot kasi ako lang yung hindi nakakaalam sa mga nangyayari sa baryo namin. Pero hinayaan ko na lang. Alam kong darating din yung araw na malalaman ko rin yung katotohanan. Kaya naghintay ako ng tamang pagkakataon. Dumating yung pagkakataon na yon sa ilalim ng bilog na buwan. Sinilip ko yung mga tao sa baryo namin. Nakita ko sila na nag-aalis ng balat. Para silang mga ahas na nag-aalis ng balat. Yung ilalim ng balat nila ay kulay uling na may mga balahibo. Yung mukha nila ay parang mukha ng aso na walang tenga. May mahahabang tenga sila sa ulo na parang tenga ng kuneho. Doon ko lang naisip na parang kahawig nila yung sigbin na naririnig ko sa mga kwento. Yung lolo ko nakita ko rin na nag-aalis ng balat. Halos himatayin ako sa takot. Hindi ko na tinapos yung ginagawa nila. Tumakbo na ako pa uwi. Simula noon nagkunwari na lang ako na wala akong alam. Nagpatuloy ako sa buhay ko
at dinala sa sarili ko ang lihim ng mga halimaw sa baryo namin. Sa kwento ni Dindo natutunan natin na may mga sikreto sa baryo na mas mabuting hindi na lang alamin. Salamat sa pakikinig, mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, sana'y manatili kayong ligtas. Tandaan minsan, ang mga lihim ay mas mabuting manatiling lihim.